Ayon sa Immigration Canada, magiging priority nila ngayong taon 2026 ang mga categories na ito sa express entry, senior managers and researchers, transport occupations, at ang skilled military recruits. That's right guys, pati mga militar po papapasukin na rin sa Canada. Only from recognized foreign military. Ang Pilipinas ba ay recognized ng Canada? Pag-uusapan natin yan guys. So yan po ang ating topic ngayon. Hello everyone! Si Ate Menchi po ito and welcome back sa isa na namang episode ng Menchi's Pilcan Live. Salamat sa inyo na mga subscribers na at kung kayo ay bago, hindi pa nakaka-subscribe, all you have to do ay click the subscribe button, share, like, at pwede rin kayong maging channel members. Just click the join button below. At gusto ko nang i-shout out ang ating mga channel members. Hello, Nanette Lapira, Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano at Nympha. Thank you sa inyo pong support sa ating channel. Now, let's go na guys sa ating topic. Actually, 4 na kategorya yung binanggit natin na in-announce po ng IRCC, Immigration, Refugee, and Citizenship Canada. Pinapaiksi ko na lang, ginagawa kong Immigration Canada para maiksi. So, IRCC, sinabi nila po recently na itong mga categories na ito, actually, 3 yung bago. Yung managers and researchers at saka yung military. Yung transport po, dati na pong may category. Today, more focus tayo guys sa transport and military. Lalong-lalo na po at parang nakakapanibago na, what? Pati militar papapasukin na sa Canada. Actually, may balita guys na massive ngayon ang recruitment po sa Canadian Armed Forces. Marami pong nire-recruit ngayon ng mga Canadians. Ngayon pati PR ay pwede nang mag-apply sa mga military positions ng Canada. And more so, kahit outsider, pwede nang pumasok. Pero medyo mahigpit po yung rules. Kaya panoorin nyo. Sagutin natin, ang Pilipinas ba ay recognized na foreign military ng Canada? At ang sagot ay yes po. Sapagkat ang Pilipinas po at Canada ay mayroong Visiting Forces Agreement na sa ngayon ay aktibo ang estado. Okay, so anong importanteng dapat nating tandaan po sapagkat ito ay Express Entry, Permanent Residency Program. Sa Express Entry po, para makasali kayo, maka-join kayo, gagawa kayo ng inyong Express Entry profile at ipopost ninyo po sa Express Entry pool. Ilalagay ko po ang link dyan sa ating description box para mapuntahan ninyo and then tingnan nyo muna kung kayo ba ay okay ang inyong mga score. Tapos, may calculator po dyan, ipopost ko rin. Nasa isang website lang actually po yun, no? Nandyan lahat ng impormasyon. Calculate your score, make your own profile, at nandun kayo makita at maimbita. Good luck po, sana maimbita kayo. Pag naimbita na, ay saka po mag-a-apply sa PR program. Okay? Yun po ang sistema. At ito po mga category, 10 categories ho ito, na from time to time ay nagdodraw sila, pumipili sila ng nasa mga kategorya. So okay, so alam nyo na ang express entry. Ngayon, yung mga categories po ang pag-usapan natin. Senior managers with Canadian work experience. Sino-sino po yun? Ang eligible guys dito ay yung naka 1 year na ng work experience sa inyong trabaho as senior manager. 1 year in the last 3 years, full-time man or part-time, basta ganon din po yung haba ng hours, okay? Ito pong senior managers, your experience should be in Canada. Hindi po outside. In Canada, ang sabi guys. 4 lang po ang senior managers positions na ito. Senior managers, construction, transportation, production, and utilities, that's 1. Ikalawa ay ang senior manager, trade, broadcasting, and other services. NOC code 0015, yung isa. Senior Managers Trade, Broadcasting, and Other Services, NOC Code 00014. Senior Managers Health, Education, Social, and Community Services, 00013. At ang Senior Managers Financial, Communications, and Other Business Services, 00012. Lahat po sila ay Tier 0. Pinakamataas po na tier.
kasi mga senior managers. So kung ito ba ang tinatrabaho nyo guys, tingnan nyo po ang NOC code. Tingnan nyo po yung kanilang duties and responsibilities at kung katulad niya ng inyong ginagawa, then pasok po kayo dyan. Dumako naman tayo sa mga researchers with Canadian work experience. Ang mga eligible po naman dito ay dalawa lang guys. Post-secondary teaching and research assistant. NOC code 41201. So that is tier 1. University professors and lecturers 41200. That's tier 1. Dalawa lang po yung mga researchers. Okay? So, experience in Canada po ito. Yung dalawang yung manager at saka yung researchers. Now, okay, let's go to transport occupations. Yun. Sa transport occupations naman guys, ito, ang experience nyo could be in Canada or abroad. So, kahit nasa labas kayo ng Canada, pwede kayong mag-apply. Ang requirements dito, at least 12 months. At least 1 year ng work experience in the last 3 years. Full-time man or part-time. Kailangan ay equal po yung number of hours. Eto na. Uy, mga pang-eroplano. Mga pang-aircraft po ito. Meron din namang pang-lupa. Pang-himpapawid at pang-lupa. Okay. Air pilots, flight engineers, and flying instructors. NOC code 72600. Tier 2. Lahat po sila tier 2. Okay? Automotive service technicians, truck and bus mechanics, and mechanical repairers. NOC code 72410. Okay, automotive technicians. Ayan, sasakyang panglupa. Okay. Tier 2 din po yan. Aircraft mechanics and aircraft inspectors. Usong-uso guys ngayon itong kurso. So, 72404 ang kanyang NOC code, Tier 2, at Aircraft Instrument, Electrical, and Avionics, Mechanics, Technicians, and Inspectors. 22313 ang NOC. Tier 2 din po yon. Okay, yan po yung transport. So, bakit yung transport ay more on aeroplano? Ito po yung nakikita ng Canada na pangangailangan sa ngayon, no? At ngayon, dumako na tayo sa skilled military recruits. Yon. Sino ang eligible for the skilled military recruits? By the way, guys, lahat po ito ay nasa website ng IRCC. Lalagay ko po ang link sa ating description box. Kasi as you know, nagbibigay lang po ako sa inyo ng mga impormasyon. Basa rin po sa ating mga official na references. Hindi po si Ate Menchi isang immigration consultant. Ako po ay tagapaghatid lang ng kaalaman sa inyo, ng impormasyon sa inyo. Meron nga po lang nagtanong sa akin, sabi niya, Ate, ikaw ba yung nag-asikaso ng aming application? Sabi ko, ay hindi po. Hindi po. Kahit po isa ay wala po akong inasikaso na inyong application kasi po hindi po ako isang consultant. Ako man po'y kumuha rin ng consultant. So, ngayon na may access po ako sa impormasyon at mas naiintindihan ko na ngayon kung papaano, isinishare ko naman po sa inyo. Be a Foreign Skilled Military Applicant or FSMA. Foreign Skilled Military Applicant ang tawag ho. Eligible foreign nationals who is serving in a recognized foreign military with a minimum of 10 years of continuous service. 10 years at least of continuous service po sa inyong lugar kung saan man kayo naroon. Has work, experience, and training aligned with the main duties of one or more of this national occupation in Canada. Kailangan daw po ang inyong experience ay align or katulad ng nasasaad sa mga posisyon sa Canadian Armed Forces. Okay, bibigay ko sa inyo yan guys. Maya-maya ng konti. In the meantime, you must have, ito medyo mahirap po itong kasunod, you must have an offer of arranged employment with the Canadian Armed Forces that is made by the Canadian Forces Recruiting Group for continuous or full-time work in Canada lasting for at least 3 years. Dapat pala ay meron po kayong job offer. An offer of arranged employment. Ibig sabihin nakapag-apply na pala kayo sa Canadian military
at kayo ay nabigyan na ng offer. At ito po ang mga sumusunod na trabaho na dapat ay na-applyan ninyo. NOC code 40042, Commissioned Officer of the Canadian Armed Forces. 42102, Specialized Members of the Canadian Armed Forces. 43204, Operations Members of the Canadian Armed Forces. Yun pong tatlong yon. Have at least 2 years of post-secondary credential. If you completed your education outside Canada, you will need to get your education credential assessed to show that it is equal to Canadian education. Magpapa-assess po kayo sa WES or sa iba pang bodies na kinikilala ng Canada. So, ang isang challenge ninyo guys dito ay kung paano kayo mag-apply at magkaroon ng job offer. Ayon po sa impormasyon ay kailangan kumontak po kayo sa Canadian Armed Forces Recruiting Group upang doon ay mag-inquire kayo. At ito pong CFRG, no, ay all over Canada. Marami po silang mga centers all over Canada. Mag-email po kayo sa kanila or by telephone din. But I think the best is through email. Alamin nyo kung ano ang mga available na positions at kung kayo ay pwede mag-apply dito. So, contact them guys para malaman nyo kung makakakuha kayo ng job offer mula sa kanila. At pagkatapos ay sa kanila nyo isasubmit ang inyong application to get a job offer. So, yun, marami po yung mga requirements guys. Una sa lahat, at least 10 years ang iyong service na sa military. Tapos, kailangan meron kang arranged job offer. Dapat meron ka na pong hired ka na ng Armed Forces of Canada. Tapos, papasok ka sa Canada as permanent resident. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa ngayon, pati permanent resident po ay tinatanggap na sa military ng Canada. Dati po ay hindi. Canadian citizen lang. So, yun ang ilan sa mga pagbabago. Di ho ba? Talagang marami na hong pagbabago sa kasalukuyan. Kung kayo interesado, kung kayo qualified, inyo pong pag-aralan ang steps on how to apply sa Express Entry. Unang-una, alamin ang inyong mga scores. Meron pong scores calculator. Kukuha ka ng English test para malaman mo ang iyong English proficiency. Magpapa-assess ka ng iyong education kung kinakailangan. And then, gagawa po kayo ng Express Entry profile. Isasubmit ninyo sa pool ng Express Entry. Tapos, hihintayin ninyong mabunot kayo doon, mapili kayo. Pag kayo ay napili, mag-a-apply na kayo sa permanent residency. Good luck! Good luck to everybody kung kayo po interesado sa mga binanggit nating mga categories. Salamat sa inyo. Sa mga nakasubscribe na, thank you. At kung di pa kayo nakasubscribe, click the subscribe button, share, and like. Ano ho? And you can also be a member of this channel. Just click the join button below. At gusto ko nang i-shout out ang ating mga channel members. Hello, Nanette Lapira, Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano at Nympha. Thank you sa inyo pong support sa ating channel. That's it for today guys. Hanggang sa susunod nating episodes. Ate Menchi from Toronto. Bye! Thank you!